Good morning mga kababayan, and I'm already here in Cebu. This is going to be my first day. Yes, so I will be touring around the city. I don't know where to go, so Google lang talaga din ako. So I wanted to show you first yung vicinity nung aking pinag-i-stayan, and later on I'm going to do a room tour with you guys. And of course, ipapakita ko rin sa inyo kung magkano yung may expenses na ginasto natin. Okay? So ito siya. This is the view. So this is the view of my vicinity. Ayan o, mga rooms lang din naman. And building and a lot that is not lotted. So I'm a bit excited nga kasi nga magtutour na ako. DIY, yes. With my own self and my only self. So I don't know kung paano pumunta dun sa city, but definitely, yes, I did my own research and I'm going to use motorcycle for the meantime kasi medyo malayo-layo mga distance. Oo, mga temple kasi mga nakikita ko dito sa Google, mga ganon, and it's a little bit far away from each other. So, unahin muna natin yung Magellan Cross and the other cross and Santo Niño. And we're going to also buy souvenir for that. Okay, so samahan niyo ako guys. Let's go. And dito na ako sa kulungan. Cheris, hindi. Dito na ako sa may Magellan's Cross. Meron kasing mga mga bar. Oo, behind the bar. Kasi for preservation and conservation. Baka masira ang beauty ni Magellan. So ito siya guys. So pinasok ko yung kamay ko dito sa loob para makita natin. Ano bang meron sa sculpture? Ayun o, parang may pinapaliguan. Ay hindi, parang may binabasbasan. Ayan. So sa baba ng si ano pala ang nagpinta dyan guys? Ayun o, si Serge Hosso Jess Roa. So sa baba niyan may cross si Magellan. Yan pala yun. Oh. So sabi nila ang mga prayer mo daw matutupad. So pray ko na yung mga nagko-comment dito ng mga single. May mag-asawa na, may asawa na. Pinagpo-pray ko din yung mga walang pera, kapera na, gaya ko guys. So ayan yung mga ibang tao nagbibideo. Meron pala dito guys mga prayer warrior, yung ipagdadasal ka, mga ganun, may mga hawak na mga kandila. Ito sila oh. Ayan sila oh, yung mga naka-yellow. Yan. Basahin natin yung nakalagay doon sa cross. I-zoom natin, ayan oh. Magellan Cross. This cross of Tindalo wood encases the original cross planted by Ferdinand Magellan on this very site, April 21, 1521. Ang haba na pala ng panahon na yun guys. Kayo na mag-compute. Alam nyo yung mga ganitong tourist attraction sana buksan naman. Kasi feel ko wala namang masisira sa loob. Oo, wag natin ipagdamot yung mga tourist spot. For me ha. Sa ibang country nga open na open yung mga tourist spot nila eh. Dito close na close. Ba't ganun? Guys, sa paligid ng Magellan Cross, merong mga nagpo-photo. So nag-asa ko ng nagpa-photo ako kasi mag-isa lang din naman ako. Anyway, ang daming mga ngayon, mga tao dyan sa paligid. Marami din mga nagbebenta. Like, usually park ng Pilipinas, yung may mga nagbebenta ng mga lobo, mga bimpo, mga tubig, mga ganon. Oo, so ang pinaka main focus talaga dito yung scenery ni Magellan. So yan, maraming mga pamilya ang andyan. Pero sana may tao dyan na nag-i-explain about sa Magellan, ganyan. Dito naman tayo kay Santo Niño. Sabi nila hindi daw ako makakapasok kasi nga naka-pek-pek shorts ako. So kailangan ko magpantalon. Oo nga, simbahan pala yan. My God. For maayos ang park nila, kulang lang ng upuan. Kung saan ka po pwedeng umupo, wala akong mahanap. Do maganda yung ambience, maganda yung mga puno, may mga lights. Ayan, may mga puno sila guys, may mga lights, meron din silang basurahan
ng lalagyan ng tubig, which is very good. 'Di ba? May naglilinis sa kanilang surrounding, which is also very good. So mukhang ano siya guys, mukhang maayos ang Cebu City. Well, dito sa side na to ah. Later on, let's check other places. Pasensya na guys, ganyan ako mag-review. Oo, tinitignan ko lahat. Kung may toilet din ba, mga ganun. For everyone's ano ba, para aware din kayo kung saan kayo tatae, saan kayo iihi, mga ganun. Ito pala yung kanilang City Hall, which is very good. May Amerikano dyan nagbebenta ng kanyang brownies. Ganun. Ba't kaya may mga ganun, no? Ba't kaya may mga Amerikanong hindi successful dito sa Philippines? Di ba? Kadalasan mga successful. Anong dahilan? Pinagkwartahan, gano'n. Naubos ang pera, gano'n. Nasasabi ko lang siya kasi nga parang nakakaawa din. Anyway, that's life. Magbili na tayo ng pantalon. I mean, ano muna ba? Anong tawag ito? Mag-rent ng pantalon, 50 pesos daw, para makapasok ako sa loob. Kasya ko na to, te, no? Dito ka lang balik, sirap. Thank you. Para mga pictures yan. Talaga. Cute. Ang cute pero mainit. Parang naka-leggings ako, dahil. Kulay yun siya. Astig. Astig pala, no? Okay. Parang sexy. Thank you, te. So let's go inside. Ito pala yung church ni Santo Niño. Pero bakit Colegio? Colegio de Santo Niño. Ito Colegio. Colegio sa simbahan. Ang daming kandila. Gamit na lang tayo ng kandila, yung nagamit. Lagyan na lang natin ng ilaw. Baka mahal eh. Ito. May kandila dito guys. Malaki-laki pa. Magdasal tayo. Katawarin tayo. Ay, sorry. Dapat pala hindi natin isorbohin yung mga nagdarasal. Alam nyo, libre pala tong kandila. Ito, ang dami. So, ang dami talaga ditong tao, no? Nagpipray talaga sila siguro sa kanilang health, sa kanilang financial, ganon. Dito tayo mag-pray. Tapos ipapatong mo pala siya dito, guys. Ayan. So pinagdarasal ko lahat ng mga tao dito guys na matupad ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga dasal. Pinagdarasal ko rin lahat ng mga subscribers natin na mag-subscribe pa, mag-share at magsimula ng mag-comment pag napanood nila itong video na ito. At sana lahat ng mga pangarap nila Lord ay makamtan din nila. Buhay pag-ibig, buhay pinansyal, buhay physical. Lahat Lord, ibigay nyo na po sa kanila. So ito yung kandila ko, buhay pa siya. So after nito guys, libutin na natin yung loob ng santo. Ito pala yung vicinity guys, oh. Ang cute, ang ganda. Kasi ang dami rin mga puno at saka mga bougainvillea. Yung lalagyan ng kandila, yun yung church. Dito naman yung bagong patayo na pagmimisahan mamaya. So may misa mamaya guys. Ito yung loob.
yun pala. Puntahan na natin yung mismong church. Dito mo rin talaga makikita na marami talagang deboto kay Santo Niño. So yan, galing pa yan sa ibang mga lugar, gaya ng Bohol, mga ganon. Basilica de Santo Niño. Ah, ito na yun. Grabe guys, maingay lang sa loob kasi nga ginagawa yung simbahan, inaayos. Pinapagawa. Doon muna tayo sa main kasi medyo maingay dito. Sana hindi maingay doon. So, dito sa labas, nadidinig nyo pa rin yung ingay. Ongoing talaga kasi yung construction dito. Though hindi naman siya hindrance sa mga taong gustong bumisita ng Santo Niño. Ito pala guys yung kanilang entrance. Ay, ang ganda ng church. Dito tayo sa gilid. Ay, napakaganda ng church. Ano mga yan? Walang ganyan yung church namin. Walang ganyan yung church namin. Ang ganda ng display. Mga santo yata yan. Puntahan natin mismo yung pinakaharap kung pwede para makita natin ng harap-harapan yung mga nakalagay doon sa gitna kasi ang gaganda talaga ng nakadisplay. As in, ang liwanag parang gold. Tayo ulit ay manalangin, personal kong panalangin at syempre yung mga papanalangin ko rin kayo guys na mga nanonood. Tapos na ako mag-pray, nilapitan ko siya yung harap ng simbahan. So ang ganda pala talaga ng loob niya. Bilangin natin ha, si Jesus Christ yung nasa gitna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakit 14? Eh diba 12 disciples? 14. Very ano siya, maganda. Inayos ng mabuti tong church nila. And then yung ceiling nila, very artistic. Ayan o. Sa gilid, yung doon. Meron din doon. So marami talagang deboto ni Santo Niño. Kasi meron yata silang pinipilihan sa labas. Pero parang ayoko nang pumila kasi parang ang daming tao. Pero worth it din naman kung pipila ako kasi ngayon lang din naman ako nag-Cebu. Sige, pila na tayo. So guys, ito yung pila. Para masilip si Santo Niño. So dito sa paligid guys, mayroon din mga estatwang nakalagay. Dito, magtiis ka lang kasi nga medyo mainit-init siya. Okay guys, malapit na tayo. Dito medyo ventilated naman yung lugar kasi may mga electric fan naman sa gilid. So paglabas mo, sobrang init na talaga. Tignan yung ilong ko, sobrang init. So ito na guys, face to face si Santo Niño. So this will be my first look and first touch kay Santo Niño. Ayun siya. Ang liit pala niya, no? No picture taking nakalagay. Pero video baka pwede. Pag-pray natin si Ina. Tsaka si Tatang, family ko. Kaya tapos na tayo nag-pray kay Santo Niño. So andito na tayo sa labas ulit. Ang dami ng mga tao, grabe. Ang ganda ng Cebu City. Yung toilet nila maayos, maganda. Hindi na natin. Thank you so much. Thank you po. So thank you so much for watching the vlog. Panoorin niyo yung masusunod na vlog. Bye.